Ako po si Kit Marcial Albay. Kaibigan po ako ni Carl. Bale, nakatira po ako sa Ilagan, Isabela. Ang tatay ko po ay nung dati po nagtatrabaho bilang sundalo po. Tapos ayun po, yung mama ko po, siya lang po yung nag-aalaga sa amin sa bahay. Tapos apat po kami magkakapatid, ako po yung panganay. Masayahin po yung pamilya namin, pero madalas po kasi wala po sa bahay yung tatay ko kasi nga po sa malalayong lugar po siya nadidestino. At kailangan ko po mas matutunan kaysa sa mga kapatid ko kung ano po yung mga tamang gawin at ano po yung mga hindi pwedeng gawin. At dahil po doon, ako po dapat kasi yung nag-guide sa kanila, ako po yung tumatayo bilang tatay nila. And kailangan ko rin po kasi tulungan yung nanay ko sa aming bahay po. Kwento mo naman sa amin yung kung saan mo unang nakita si Carl. Dapat magkaklase na po kami nung first year high school po. Kaso lang po, nag-transfer po siya. Second year po, bumalik siya dun sa school namin. Kaklase ko po ulit siya. Naging magkaklase na po kami simula noon. Ever since po, lahat po, parang siya na lagi yung kasama ko. Yung first impression ko po sa kanya is, ayun po, mabait po siya, approachable, tsaka yun nga po, mabait. Tsaka maayos din po siyang kaibigan kasi tutok din siya sa pag-aaral. Hindi naman po siya mahiyain. Ako po yung unang kumausap sa kanya. Bale, nung first year po, marami po kasi siyang kasama noon na mga kamag-anak niya. Bale, ayun po, nag-approach po ako sa kanila noon. Kasi nga po, ako sa ibang lugar ako nag-elementary. Kaya naghanap po ako ng mga maaaring maging kaibigan, ayun po. Tsaka, kaya siya po yung una kong in-approach. Napansin ko na okay yung mga kasama niya, mababait. Nandun din yung mga kamag-anak niya. Kaya mabilis ko po siya naging close, tsaka yung mga iba niyang kamag-anak. Nung high school po, sa pagpasok sa school, sabay po kami. Sa pagkain ng lunch, sa pag-uwi, sabay po kami. Tapos pag may program sa school, sabay rin po kami pumupunta. Minsan po pumupunta pa po ako sa bahay nila para lang po sabay kaming pumasok. Kasi po may service po siya noon na tricycle, doon po kami sumasakay noon. Madalas ko po nakakausap yung magulang ni Carl and medyo close ko na nga rin po, parang pangalawang magulang ko na rin sila kasi madalas po ako sa kanila. Marami rin po silang tanong about sa mga ginagawa namin dito ni Carl, sa school, sa everyday na buhay namin, kung ano yung mga pinagagawa namin, mga ganun po. Nung high school po, hindi naman po siya nabubuli kasi ayun nga po, magaling din po siya in terms of academics. Sa totoo po niyan, pinupuri pa po siya. Siya po yung tinitingala ng mga iba naming kaklase, schoolmates, kasi nga po magaling siya. Kahit ganun po yung sitwasyon niya, may laban pa rin po siya in terms of academics. Nag-accountancy po ako kasi nag-research din po ako tsaka nag-forum po sa amin na sinasabi nila marami po talagang opportunities yung nakakapag-CPA. Kaya ayun na po yung napili ko at ayun din naman po ang napili ni Carl, kaya sabay na po kami dito sa PUP po nag-aaral. Nung pumasa kayo dun sa entrance exam dito, anong nasa isip mo na luluwas kayo dito? Bale, ganun po. Iniisip ko po na syempre malalayo na naman ako sa magulang ko. Malungkot pero inisip ko naman po na kapag nakapagtapos ako, worth it naman po kasi syempre maganda yung matatapos ko, makakapag-CPA ako, ganun. Hindi ka kinakabahan kasi maliban sa sarili mo, may iba ka pa kasi kasama mo. Hindi ka naman. Ayun po, una pa lang po talagang naisip ko na yon kaya hindi na po ako kinakabahan sa pagkasama ko siya at kung saan man kami pumunta po. Kasi ganun na po yun eh, talagang parang pag namasyal ako or nasa school, parang hindi na po ako sanay na hindi ko po siya kasama. Dapat po talaga lagi ko siyang kasama, kung saan man kami pumunta, magkasama po kami talaga. Sa paghahanap pa lang po ng tirahan, mahirap na po kasi po dapat po talaga yung komportable kami, yung hindi kami mahihirapan, malapit sa school at syempre po
Ginawa rin po namin factor yung mura po na tirahan kasi hindi rin naman po kami ganong may pera po. Challenging po kasi new environment. Kasi sa amin naman po dati sa Isabela, hindi naman po ganito karami yung tao, yung busy yung mga daan, maraming challenges. Kaya yun po, medyo naging challenging po pero di po nagtagal. Ayun, naka-adjust rin po kami agad. Nung una po kami nagkakilala, hindi po kami ganun ka-close. Di po tulad ngayon na, ayun po, siyempre nasa isang bahay kami. Kaya naging mas sobrang close po kami ngayon kaysa nung una po, kaysa nung high school po. Mas close po kami ngayon. Ako si Carl Andrew Manaligod, isang graduating student ng accountancy sa Polytechnic University of the Philippines. Isa sa mga pinakamahirap na nangyari siguro yung aalis yung nanay mo para magtrabaho sa ibang bansa para lang matugunan yung mga pangailangan namin. Kahit kumikita naman silang pareho dito sa Pilipinas. Elementary pa lang po ako nung umalis na siya. So, bale, tatlo lang kami yung natitira sa bahay. Tapos, umuwi siya mga twice or once a year. Hindi na kami duman sa mga ganong tampo-tampo kasi naintindihan naman namin kung bakit niya ginawa, kung bakit siya umalis. Nung elementary ako, marami na kasing nag-take turn sa pag-aano sa akin, pag-aalaga. Andyan yung lola ko, yung tita ko, yung tito ko, tapos yung tita ko po ulit. Mas mahirap nun kasi kinakarga pa ako. Naalala ko grade 3 pa yata ako nagka-wheelchair. So kung pupunta ako sa school, syempre wala pa akong wheelchair nun. Kakargahin ako. Ganon din pa uwi sa bahay. Nung bata ako, nakikipaglaro ako sa mga pinsan ko. Lumalabas naman din ako kasi hindi ako restricted sa bahay na parang nakikipag-ano talaga ako, communicate sa ibang tao, ganun. Bata pa lang ako, alam ko na yun. Pinagsasabihan na ganito, ganyan. May ibang needs ka. Hindi ko na tinanong kasi alam ko na. Sila na nagpaalam sa akin. Ganito na ako na ano eh. Nung pinanganak ka? Opo. So, inborn siya. Hindi ko alam yung scientific term or so, pero nung nilabas ako, ganito na po ako. Mahalata mo naman kasi may ibang attention yung binibigay sa'yo sa kid. Pero nalaman ko naman na yun kasi hindi nga ako naglalakad. So, yun, alam ko na nung bata pa lang. Nung elementary pa kasi kami, isang room lang. Nung high school, public school yung pinasukan ko. Ang pagkakaiba nun is, yung students move. So kami yung lumilipat. May mga time na malayo yung classrooms. So kami nag-a-adjust. Wala naman masyado kasi hindi ako discriminated kasi. Elementary at nung high school, marami din kasi akong friends. Nag-aral po ako sa United Arab Emirates. Andun po kasi yung nanay ko, so trinay namin dun. So yung tatay ko, ako at saka si ate ko. Doon ako nag-first year high school. So nag-aral po kami pero Filipino school din po yun. Parang pareho lang din yung approach. Paano mo ba unang na-meet pala si Kim? First year high school, ang section po na napuntahan ko, pareho po kami ng section ng first year. Kasi na-start ko na po kasi yung first year dun. Ano ba yung ano mo sa kanya? Yung first
first impression mo kay... Makulit siya, mabait naman, matalino. Sabay kami nagla-lunch yata nung first year, bago pa ako pumunta ng UAE. Tapos nung pagbalik ko nung second year, medyo magkaka-close na sila eh. Kasi nga ako, di ba, nag-adjust ulit ako dun. Eventually, ayun, friends pa rin na dun. Nag-classmate ulit kami. Tapos, pag-graduate mo ng high school, Siguro po, influence na rin. Tatay ko, yung lolo ko, yung pinsan ko. Siyempre, may naririnig ako na okay yung accountancy, mataas yung demand. Ang akala ko nga dati, more on math. Yun pala, analysis. Pero okay na din yun kasi na-enjoy ko yung accountancy ngayong college. anong reaction mo nung pares kayo ng gustong course ni Keith? Masaya naman dahil may kasama na ako. Hindi ko kailangan sobrang pag-a-adjust. Yung ganun. Start ko ako late nung first year college. Paano yun, natuto ka lang or parang may nagturo sa'yo? Kadalasan po nanonood lang ako ng tutorial sa Una ko pong dinodrawing yung mga anime. Naisipan ko parang may nakita kasi akong classmate ko nagdodrawing ng Pre-practice ko lang din. Pinanakos mo. Bakit sa ako pumapasok lang kasi yung mood ko eh kapag nagdodrawing. Pero usually tamad po ako. Kaya ilan lang din yung mga nakukumpleto ko na portraits. Ayun, umaga. Actually, hindi na umaga. Tanghali na magising yung mga yan eh. So, ayun, kasi naiintindihan ko. Kasi ang umaga nila is gabi. Kasi pag gabi ang mga yan, nag-aaral eh. Ngayong bago pa lang ang namin. Nag-a-adjust pa lang kami dito sa bahay. Yes, ma'am. Yun, malaking difference yun, ma'am. Let's say, sa tricycle kasi, service nun. Ang renta namin bayad is 2.5. Pero, in a 1 month yun, pero yung pasok niya, hindi naman ganun ka-regular. Nangyari naman na parang yung tao naman na ganun eh, yung about sa money. Parang gusto niya is every time, nagbibigay kami ganun. So ako, nag-decide ako na total, PUP, malapit lang naman. Lakarin na natin to. Napapalibre pa tayo. Tsaka yung surroundings, mag-enjoy pa tayo kapag yung marami tayong makikita dyan. Nung una, ma'am, yung shortcutan dyan, hindi pa namin alam eh, first time. Ang ginawa namin, ma'am, yung routine ng mga sasakyan. Doon kami kaya buong inikot namin. So nagulat ako, ba't parang layo ako? Yun pala, may shortcutan. So, nung may shortcutan, ma'am, ayun, mas the best. Mas napapaaga kami ng pasok.
Kahit na umaraw yan, ma'am, wala namang ano sa akin yun. Yun lang, yung minsan na ulan. Talagang go lang kami. Kasi wala kaming service eh. Nakapayong lang siya. Basta naka-ano ko, ganun, naka-coat lang o ano. Basta lulusubin na. Ako po si Ralph Jonald Calanda. Ako po ay tito ni Carl Androm Naligod. Yung condition niyan yan is basta-basta. So, kailangan niya ng kagapay, kasama, magpo-focus sa kanya. So, nung una, ma'am, medyo ano pa kasi mahirap yung sitwasyon namin nun. Actually, nung una, may trabaho ko sa amin sa probinsya. So, nalook ako nung pinsan ko, daddy niya na ganito. Donald, yung pamangkin mo, gusto mag-aral sa Manila. Na, ayun, kinausap ako, kinonvince ako na wala kaming mahanap na na magbabantay talaga sa kanya. So, ayun, since naman na okay naman ako, sige, doon ako. Kaya, kunyan pamangkin ko yan. Walang mag-aalagang iba. Iba pa rin kapag kadugo mo ang nasa kaagapay mo. Kaya yun, walang dalawang isip. Go ako. Since nung pumunta kami rito, start siya ng college, ako na yung parang father niya o kuya, best friend, ganun. Ako nang tumayong pan sa kanya. Kung saan man siya mapunta, ika nga, ako yung paa niya, kumbaga gano'n. Yung kaping magkasamang dalawa, nagre-wrestlingan kami niyan, gano'n yung parang banding na namin man pag magkasama kami. Kapag mabait yan, mabait talaga siya. Wala masabi dyan, ma'am. Ako po si Ira Manaligod, kapatid po ako ni Andrew. Dalawa lang po kaming magkapatid. Ako po yung panganay. Yung mama ko po, nurse sa UAE. Yung papa ko naman, assistant principal sa isang high school sa province namin. Kami ni Andrew, sobrang sheltered naming dalawa. Kasi nga hindi siya nakakapaglakad. Yung mga bata kami, laging merong nakabantay sa amin. Laging merong tumitingin lang sa amin. Ganun yung naging buhay namin. Pumapasok kami sa school, yun talaga yung ginagawa namin ng kapatid ko nag-aaral. So, yung mga tao sa buhay namin ay yung mga kaibigan namin, yung mga teachers namin. Sila mostly yung nagpalaki talaga sa amin. Yung time namin sa bahay ay mostly kain, tulog. Yung laro naman namin, yung mga bata kami ay confined lang din sa bahay. Kasi hindi kami yung mga bata na nagtatatakbo sa labas ng bahay. Ganun kami pinalaki ng magulang namin eh. Kasi nung bata kami, hindi naman marami yung resources namin. Kasi yung mama at papa ko, pinanganak silang hindi mayaman. Kaya kami ng kapatid ko, pinagbili na kami ng mga magulang ko na kay Andrew ay desisyon niya. Yung sa akin ay desisyon ko talaga rin. Pagpapaalaman lang namin ay si Dad. Ayaw niya. Pinakonvince niya na magstay si Ading doon. Yung kapatid ko yung nag-aalala siya ng sobra. Sabi niya, doon na lang daw mag-aral kasi baka hindi kaya dito. Pero nagdesisyon si Andrew na dito siya mag-aaral kasi mas gusto niya siguro yung quality ng education dito. Si Andrew ay masayang tao in general. Hindi ko alam kung paano ginagawa kasi pinanganak siyang ganyan. Ako sobrang grumpy ko. Kumpleto naman ako bilang tao.
Pero siguro yun sa mga tao na kasama niya. Kasi laging merong nakaalalay sa kanya. Kahit saan siya pumupunta, laging may sumusunod sa kanya. Laging meron siyang tagabuhat. Nung high school, meron din akong isang tito na bantay sa kanya. Tapos ngayon si Tito Jonald naman yung nandyan. Wala, sobrang thankful lang namin na si Andrew, yung mga ibang kagaya niya, nagsistay sa bahay, hindi pinapalabas, pero siya, meron siyang opportunity para makita yung mundo gamit yung paa ng ibang tao. Pagpasok niya sa school, nung una naman walang problema. May service kami. And then, nangyari sa amin na medyo gumive up yung service namin. So, nung naisipan naming maglakad from sa bahay to school. So, nung una, hindi ko rin na-expect na mahirap din pala. Kasi, lalo na sa mga panahon, lalo pag umaraw, lalo pag umulan, gano'n. Kaya dumating yung time na naisip mo rin na na nahirapan kayong dalawa. Siyempre, kayong laging magkasama niyan eh. Pero hindi naman sa akin, never akong inisip na mag-give up sa kanya. Kasi ako yung paa niyan eh. Yung mga ibang tao nga na sa kalsada, natutulungan ko kahit paano. Ito pa kayang pamangkin ko. So, kaya thankful din ako sa mga friends ni Andrew, sa mga classmates niya, mga schoolmates niya. Kasi pag time na medyo hindi ko siya maasikaso, busy ako, kunwari ganun na nandyan sila para sa kanya. Dito naman po sa main building, dito po sa PUP, madalas po kasing sira yung elevator. Kaya ayun po, buti nga po dito, meron po silang ramp na yung tinatawag pong dome. Ramp po siya na spiral. So ayun po, napadali naman, mas madali po siya kaysa sa hagdan. Kaso mahirap pa rin po kasi sa 5th floor pa po yung klase namin. Kaya medyo mahirap din po. Pero pag nasa taas naman po, inom lang po ng tubig, okay na rin. So, next meeting, we have to standard yung step. Pinapakinggan natin. Pero hindi daw yun ang sagot. Ako si Jerwin Ortega, professor ni Carl Manalingod sa Auditing Theory. Nung una ko silang nakita, napabilib talaga ako, napawaw. No? Anong nakita ko sa kanila? Effort, persuasion, determination. That will eventually lead to realization of dreams. So nasabi ko nga, he dreams and he make it to happen. So yung kalagayan pa lang niya, no? Kung nung una mo siyang makikita, nagulat nga ako eh. Kasi kasama siya nung kaibigan niya. Tapos nung pumasok sila sa room, nakalagay siya sa wheelchair nga, no? Because of his disability. Maantig yung puso mo. So biglang mapapaisip mo na yung isang tao na may disability na ganito, papasok sa isang klase na mahirap din. Kasi to auditing theory to eh.
yung accounting na subject pa nga lang, mahirap na course na, hindi madali, no? Doon pa lang masasabi mo na ang batang to, posigido, masipag, at talagang may patutunguhan sa buhay, may ambisyon. Engagement team. Well, which of the following is an element of CPA firms fighting at all? Hindi sinasabi na ba? Sobrang importante ang talang. Gamit ng oversight dyan, yung na-overlook, overlook. Pero, Siyempre, nung first year of college, naninibago pa sa surroundings. So, nung nag-observe ng kung sinong mga tao, siyempre, parang nagsa-stand out kasi sila dun sa, na, uy, parang bago to kasi may naka-wheelchair na, parang, wow, considering na 5th floor kami, di ba? Parang yung level of difficulty ng araw-araw na gawain niya, parang mas mataas. Parang nirespeto ko agad siya dun sa, sa part na yun. less important. Bigyan ko na lang kayo ng part, no? O yan. Matitest kayo ng Jordan. Simula po first year nakikita ko na po si Carl. Kasi po, yun nga po may disability po siya. Natuwa po ako sa kanya kasi po, kahit po mahirap yung course po namin, which is accountancy po, is parang sa kabila po ng hirap po ng course namin is hindi po siya sumuko para sa pangarap niya, para maging degree holder din po siya at maging CPA. Ang sabi niya sa knowledge. So, kayo, mali lang. Si Carl, masipag siyang sumagot sa klase. Kanina kung nakita nyo kung paano ko yung kanyang pag-participate doon sa klase namin kanina, sa bawat number, no? Sa bawat discussion namin, sa bawat tanong, sinasagot niya ito ng tama. So, nakikita ko na nag-aaral si Carl. Itong si Kate, kaparehas siya nitong si Carl eh. Laging sumasagot kapag sa mga tanong. Lagi silang, pag may tanong sila, o sabihin natin na may nalalabuhan sila sa klase, o hindi sila naiintindihan, nagtatanong sila. Si Carl ganun din. Si Kate ganun din. So, kaya kala ko magkapatid sila kasi same, no? Parehas na parehas yung ugali nila. So malamang, kaya sila nagkakasundo. So kaya sila laging magkasama. Nakita niyo yung steps? Oh, dito na tayo. Ano bang meron mo? Russian na asa. Di ba? Asa. Engagement. Performance. Okay, pakibago nga yung letter C, recording yan. Organization. Nung una po, hindi ko po talaga sila close na dalawa. Kumbaga, hindi po kami nag-uusap, di rin po kami ganun nag-uusap dun nung second year po. Hanggang sa naging friends na lang po kami. Tapos, ayun po, naging kasama ko na rin po sila pag namamasyal, ganun po. Lagi na rin po akong kasama nila. So, bali tatlo na po kami palagi na. Kahit po pag nagko-computer sa computer shop, naglalaro, kaming tatlo na po yung magkakasama. Solid sila. Kasi 2014 pa yon, tapos ang tagal na nangyari, tapos magkatropa pa rin sila, magkasama pa rin sila sa hardships. So tingin ko, talaga, solid as totoo. Parang yung friendship nila, on a level of brotherhood na, ganun. Tapos, since sumama na rin ako sa tropas, parang nakasanayan na rin namin na kasama sila, parang palitan kami magtulak ng wheelchair, magbuhat sa kanya pagka hindi kayang yung wheelchair, ganun. Tapos usap-usap na lang din kung habang parang ang sarap i-treasure. Pangarap ko, parang mas lumuwag yung mundo para sa kanya, na tingnan siya base sa ability niya, hindi sa disability. Management, those starts with governance, it's a fraud risk factors, fraud triangle, hindi po yung revenue, hindi po yung NPC. Same lang, no? First time ko na magkaroon ng estudyante na ganito ang kalagayan. Bilang professor, bilang teacher na may ganong estudyante, ang una mong isipin mo muna kung paano mo ititreat yung estudyante. So, yung iba kasi ginagawang in a joke way, yung kapansanan ng iba. So, tingnan mo muna, ano ba yung magiging impression niya sa mga sasabihin mo. So magkakaroon ka ng konting limitasyon sa discussion na hindi dapat masaktan yung kanyang kalooban. Yung relationship ng mga magkakaklase, mukhang hindi naman ilang yung ibang estudyante dito kay Carl. Nagpapasalamat nga ako kasi ganun yung treatment nila.
treated as a normal student, treated as a normal person. No? Wala akong naririnig na pagkukutya, walang ganon. Kundi nagtutulungan sila. Yan ang maganda sa mga estudyante ko. Si Carl po, kahit po na halimbawa may kapansanan siya, pero hindi naman po yun nagiging sagabal sa pag-aaral niya. Nakakasunod, saka mataas pa rin yung nakukuha niya sa klase. Siya po yung mabuting kaibigan ko, totoong kaibigan, kumbaga po. Yung kaibigan na hindi talaga nangiiwan, ganun. Saka laging siyang nandyan. Kay Kit, wala akong masabi kasi yung tulong na binibigay niya talaga, genuine talaga siya eh. Yung hindi yung napipilitan or naawa. Ginagawa niya talaga yun as kaibigan talaga. Nakakatuwa po dahil close po talaga sila. Kasi po, kung sa normal na tao po, pwede po siguro sabihin niya na napapagod siya sa kahatid kahatid po sa kaklase namin na si Carl. Pero po, yun po nakakatuwa sa kanila kasi po, nagtutulungan po sila para po ma-achieve nila parehas yung dream po nila na maging CPA. Iba lang yung steps. So, the first journal, measure yung performance using the technique. Kami ito tao. What's the answer? Actually, matalino po si Carl. Minsan po, siya po yung nagiging tutor namin ni Kip. Pag may mga hindi po kami naintindihan, sa kanya po kami nagpapaturo. Tsaka, no doubt naman po na wala naman po iniisip yung ibang estudyante na si Carl, kaya lang pinapasa dahil ganun. Kasi po, talagang mapapakita naman po na magaling po siya kasi matataas din po yung mga grades and results ng exams na nakukuha niya. Regarding dun sa limitation dito sa pag-aaral ng accounting or ng auditing, mukhang si Carl nakakasabay sa kanyang mga kaklase. Kasi itong auditing, mental effort to exertion of mental capacity, hindi naman strenuous physical ang nilalagay natin dito. So dun on that note, sa mental capacity, nakakasabay siya sa mga estudyante. Aktibo nga siya as a student. Sumasagot, nagtatanong, nakikinig. So kung sa limitasyon lang, I think, pantay lang yung ang tingin ko sa kanila, pantay-pantay lang sila na mga magkakaklase. Since nung high school po, nung kasama ko na siya, never po ako nahirapan. Talagang parang siya na po yung kasama ko araw-araw. Dapat po talaga kasama ko siya. Kasi ganun po ako as a friend po. Sa akin naman, ma'am, hanggang kailangan ako ng bata, nandito pa rin naman ako, ma'am. Basta anytime, basta kailangan ako, nandyan pa rin ako para sa kanya, ma'am. Pero kako sa kanya, may darating din ng panahon na ako, may sarili din ng magiging buhay. Kaya sinasanay ko din siya na yung parang kahit na ganito yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo, huwag kang magbabase sa magiging katayuan mo. Kung kaya mo gawin, gawin mo. Taas mo ako sa kanya. Ako kayang-kaya ko tong pamangkin. Proud ako. Lalo, pamangkin ko to. Yun yung magiging paan niya. Magiging paan niya na ganyan.
So no doubt, thankful ako sa kanya at ako yung naging paa niya. Yung wish ko para dun sa dalawang magkaibigan, gusto kong may link dun sa audit. Gusto ko siyang lagyan ng acronym. So una, yung letter A nun, acceptance nila sa bawat isa. Letter U, understanding. Sana magpatuloy yung kanilang understanding sa bawat isa na yung kalagayan ng isa ay may kaugnay na responsibility ng isa. So, nagano siya, start siya sa nung time namin. So, letter D naman, yan, devotion. Sana magpatuloy yon hanggang maging CPA sila at maging successful sila doon sa kanilang profession na gusto at gustong makuha. Letter I, yan, inspiration. Sana yung devotion niya, ipagpatuloy niya kasi tuloy-tuloy din siyang nagbibigay ng inspirasyon para sa ibang estudyante. At yung last, yung T, treasure. No? Paglabas nila dito, treasure nila naman yung moment na nasa corporate world sila. Ang pangarap ko para sa kanya ay magkaroon ng magandang buhay, maging masaya. Kasi happiness is a moving target. Lalo na pag tumatanda na at nagkakapera na. Sa tingin ko lang. Yun lang, kasiyahan lang. At contentment sa kung anong meron siya. Sana po, in the future, siyempre po may pamilya na rin, may magiging future family po ako, meron din po siya magiging future family. Sana po, magkayanin niya yung ganun na buhay po, kahit po ganun yung kalagayan niya, na may angat niya yung kalagayan ng buhay niya. Siguro po hanggang pagtanda na po, magiging magkaibigan kami ni Carl. Hindi po kami mag-uusap ng matagal po. Talaga magiging kaibigan ko po siya hanggang pagtanda na po talaga. Friend ko yan si Kate, naging best friends. Malaki yung tulong niya sa akin kasi sa araw-araw, siya yung nakakasama ko sa school. Magmula pa nung high school yun, friends na kami. Mabait na tao. Tinutulungan niya ako sa lahat ng mga needs ko. Friend na kami niyan forever eh. Hindi na siguro maano yun, kakat yung ties. Para sa akin dito, disability is a challenge. Magtatapos ako at matatapos ko itong sinimulan ko.